Hello, ayan ngayon may maganda na naman tayong babasahin ngayon. At ang babasahin ito ay may magandang aral talaga. Ayan no, kasi dito malalaman natin kung sino ba talaga ang totoong kaaway natin. Lalo na ngayon sa panahon natin. Kasi yung babasahin natin ito ay kukunin natin kung ano ang aral na makukuha natin dito. Ayan, ito ay mababasa sa awit 83. Ayan, ang sabi nga rito, huwag kang manahimik o Diyos. Huwag kang magpabaya, ikaw ay kumilos. Hayon ang kaaway nagsisipag-alsa at ang namumuhi kinakalaban ka. Sila'y nagbabalak laban sa hinirang, laban sa lahat ng iyong iningatan. Ganito ang sabi, ating papawiin ang kanilang bansay ating lilipulin upang ang Israel malimutan na rin. Kaya yun, no? Mapapansin nga natin dito, sinabi nga niya na sabi, ang kaaway nagsisipag-alsa at namumuhing kinakalaban ka. Ibig sabihin na ang mga bansang nakikipaglaban sa bansang Israel, yung mga bansang yon ay nakikipaglaban din sa Diyos. Ayan. Kasi ang ating Diyos ay Diyos po ng bansang Israel. Ayan. At sabi nga rito sa 5 at hanggang 8, nagkakaisang lahat, sila ay nagplano. Kanilang pa siya ay lumaban sa iyo. Ang lahi ni Edom at ang Ismaelita. Moab at Agarinos lahat nagkaisa. Ang Gebal at Amon, gayon din ang Pasya. Amalek at Tiro at ang Pelestia. Pati ang Assyria'y nakipagsabwatan sa lahi ni Lot, nakipagtulungan. Ayan. No? Yung mga bansang yan na nabanggit kanina, ang mga yan po ay kamag-anak po yan ng bansang Israel. Ayan, no? Ang bansang ito ay gusto din nila na ang bansang Israel ay mawala na. Ayan, sabi nga rito, 'di ba? Ang bansang Israel, sabi ganoon, ganito ang sabi, ang ating pawiin ang kanilang bansay ating lilipulin. Lilipulin pag wala na, talaga aalisin na, no, lahat ng mga ang mga lahing Israel ay dapat mawala na. At sabi ganoon, upang ang Israel malimutan na rin. Kumbaga wala na, burado na. Kaya yun. At sabi nga dito, sa 9 hanggang verse 11, ang bansang ito'y iyong parusahan, tulad ng parusang ginawa sa Midian, kay Jabet, si Serang, nalupig sa laban ng sa ilog Kison, buhay nakasan. Yan, basahin na ninyo. Pinat, lahat ay hukbong nawasak. Sa Endor, ang bangkay nila ay nagkalat. Yaong mga bantog nilang punong kawal, kay Oreb at Seb iparis ang buhay. Lupigin mong lahat ang pinuno nila tulad ng sinapit ni Zebat Salmuna. Ayan. Kasi po ito, no, sa awit ni Asaph, no, ito ay humihingi sila ng tulong kay God. Ayan, no, kasi pag ang bansang Israel ay nakikipagdigmaan na, no, sa gera, ayan, no, na ito yung ginagawa nila, humihingi sila ng tulong kay God at nananalo nga sila sa labanan dahil, no, ang Diyos ang nangunguna sa kanila. Kaya yon. Kaya makikita naman natin dito sa verse 9 hanggang 11 kung paano tinalo ng Diyos yung mga nabanggit na bansa na yan. Kaya dito sa verse 12, sabi, sila ang nagsabing ang pastulan ng Diyos ay ating kamkamin, maging ating lubos. Ayan, no? Aagawin nila kung ano ang mga ari-arian ng bansang Israel. Ayan, pati yung pastulan ng Diyos. Ayan, no? Ari-arian ng bansang Israel. Ayan. At sabing ganon, 13, ikalat mo silang parang alikabok, tulad ng dayami na tangay ng unos, tulad ng pagtupok ng apoy sa gubat, nang ang kaburulay kubkob na ng ningas. Ayan. Sabi gano'n na
yung mga bansang laban sa bansang Israel na ganun dapat ang gawin ni God, no? Para silang gawing alikabok, ayan, tapos para silang tinatangay ng unos, ayan, at para silang gubat na tinutupok na ng apoy, ayan. At sabi sa 15, gayon mo habulin ng bagyong malakas. Ito ang gawin mo nang sila'y masindak. Ayan. No, masindak o matakot. Ayan. At sabing ganun, na sa verse 16, na mga taong yaon sana'y hiyain mo upang matutong maglingkod sa iyo. Amen. Lupigin mo sila takuting lubusan. Lubos mong hiyain hanggang sa mamats. Yan, no? Hindi ko na binabanggit ng buo kasi baka mawala yung video ko. Ayan. Sana ikaw, Yahweh, kanilang mabatid, ang tanging dakilang hari ng daigdig. Amen. Walang ibang hari kundi ang ating Diyos. Yan, si Yahweh. No? Ang ating Diyos Ama, si Jesus Christ. Yan. Si Holy Spirit. Yan, ang lagi nating kasama. Yan. Walang ibang hari kundi ang ating Diyos lamang na dakila. Kaya yun, dito sa mapapansin natin dito na meron ngang kaaway, no? May paglalaban. Ayan. Ngayon, kunin natin yung aral, no? Kasi nalaman naman natin na ito ang kasaysayan ng Israel, no? Sa chapter 83. Ayan. Pero ngayon, nakita ko dito nung binabasa ko siya kaninang umaga na dito ko nga ay napansin ko rito na yung sa pag-aaway, may kaaway ka. Ayan, pero sino ba talaga ang totoong kaaway natin ngayon, sa panahon natin ngayon? Ayan, kasi makikita natin dito, no? Kamag-anak ng bansang Israel, kalaban din nila, kaaway din nila, pati yung mga kapwa nilang tao, no? Sa mga iba't ibang bansa. Ayan, pero kasi sinabi nga ni Jesus Christ, ayan, no, sinabi ni Jesus Christ na mahalin ang kaaway, no? Naniniwala ba kayo? Ayan, no? Naniniwala, syempre. Ayan, yun, binabasa ko to, sabi ko, ay, parang ano parang kamag-anak po sila eh. Kaya yun, sinerge ko siya. Kaya yun, at yun na nga, no? Kamag-anak ba natin ang ating kaaway? Ayan, kaibigan ba natin ang ating kaaway? Ayan, kapwa ba natin ang ating kaaway? Ngayon, alamin natin, ano ba ang sinabi ni Jesus Christ? Ito, ano bang sinabi ni Jesus Christ tungkol sa ating mga kaaway? Sa Mateo 5, verse 44, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ayan po, no? At sabi nga rito sa Lucas 6 verse 27-28, ngunit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, at ipanalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kaya yan, no, meron pa. Para maniwala talaga tayo na kailangan pala talagang ibigin ang kaaway. Sabi naman dito sa Lucas 6 verse 35, sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gumawa kayo ng mabuti, at magpahiram kayo ng hindi umaasa ng kapalit. At meron pa, Roma 12 verse 20-21, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Kung ang kaaway natin ay, no, kailangan natin mahalin ang ating kaaway, yung kapwa natin, no, kailangan natin mahalin ang ating kapwa. So, sino ang kaaway natin? Kung hindi naman pala kaaway ang tao, kapwa natin, di ba? Ayan, no? Ito ay, sabi ko habang binabasa ko yung kanina, ayan, napakabuti talaga ng Diyos. Sabi ko tungkol sa kaaway kasi sa tuwing nagba-Bible kami ng family ko, pag napag-uusapan namin tungkol sa mga kaaway, tungkol may pag-uusap kami ng mga ganon, lagi ko sinasabi ito sa kanila. Kung sino ba talaga ang totoong kaaway natin. Sino ang totoong kaaway namin. Ayan.
Ang totoong kaaway ay walang iba kung hindi ang kasalanan. Ayan. Ang kasalanan po talaga ang ating kaaway. Ayan. Walang iba kundi si Satan, no? Si Satanas. Ayan. Alam nyo ba, kanina pa ako paulit-ulit sa video na to, hindi ko maintindihan. Alam ko naman, inaral ko naman yung sasabihin ko, binasa ko na, pero paulit-ulit yung video ko. Ayan, no? Siguro, ayaw malaman ni Satan na siya ang kaaway natin, hindi yung kapwa natin. Kasi ang kapwa natin, mahalin natin sila. Ayun ang sabi ni Jesus Christ. Kaya sabi ko, ba't gano'n? Paulit-ulit to. Paulit-ulit yung video ko. Alam ko na may sasabihin ko, pero paulit-ulit na parang hindi ko alam ang sasabihin ko. Pero nagpray ako. No, humingi ako ng tulong kay God. Jesus name ako ng Jesus name. Kaya ito, nandito na ako ngayon. Ayan, nabanggit ko na kung sino ang totoong kaaway natin. Walang iba kundi si Satanas at ang kasalanan. Ayan, dahil si Satanas, dala niya ang kasalanan. Kaya yun. Ito nga, makikita natin sa Efeso 6, verse 10. Ayan, verse 10 hanggang 17. Basahin natin. Sabing ganon. Ang title nga po nito ay Mga Sandatang Kaloob ng Diyos. Ayan. At makikita natin dito kung paano ko nasabi na si Satan o ang kasamaan ng kasalanan ng ating kaaway. Kaya yun, basahin ko na sa verse 10. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Ayan. So, 'di ba, pag ang isang tao na makikipagdigma, 'di ba, meron siyang kumpletong kasuotan. Hindi siya pwedeng makipagdigma na ang suot lang niya ito, damit lang, 'di ba? So, wala kang protection, 'di ba? Kaya 'yun. So, pag tayo makipaglaban, physical, meron tayong mga dapat kasuotan na poprotect sa ating katawan. Yan, sa laman natin, sa buto natin, pati sa mga organs natin. Kaya yan. Pero ito, makikipaglaban tayo spiritual. Kaya yon. Ang sabi nga rito, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Verse 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Kaya yun. Kaya doon ko nasabi na hindi natin kalaban ang kapwa natin tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito. Ayan. No, sino ba ang namumuno ng kasamaan? 'Di ba? Walang iba kundi si Satan. Kaya 'yon. Sabi ganon, kasamaan sa, umiiral sa sanlibutang ito sa mga hukbong espiritual ng kasamaan. Sa himpapawid, verse 13, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Amen. Ito na po 'yon. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Ayan. Upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayo. Matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya sa verse 14, kaya't maging handa kayo. Ayan. No? Ito po yung 'di ba, makikipaglaban tayo spiritual sa tukso ng dyablo, sa tukso ni Satanas. Ayan, no? Pero paano ba tayo paano tayo makikipaglaban doon? 'Di ba? Kung wala tayong kagamitan sa pakikipaglaban. Kaya ito 'yon. Mababasa natin yung sa verse 14. Sabi ganoon, kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Amen, no? Kasi ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo, magpapalaya sa atin. At sabi ganon, at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Amen. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita.
Amen. Ng kapayapaan. Amen. Verse 16, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya. Amen. Na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Amen. 'Di ba? Napakaganda, 'di ba? Ang pananampalataya natin kay Jesus Christ ang siyang mangunguna sa pakikipaglaban natin. Ayan. At sabi nga nun dito, na isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Kaya yan, no? Ito nga po, pumasok sa isip ko ngayon, nasabi nga ron dito na isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu. Ang tabak ng Espiritu Santo, sabi gano'n, na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen, no? Ito nga po yun, may nabasa ako dito yun sa Pahayag. Hindi ko na alam kung anong chapter yun, pero nabasa ko yun sa Pahayag, na si Jesus Christ ay makikipaglaban siya. At sa bibig niya, may lumalabas na matulis na tabak, no? Matatalim na, alam mo yung tabak, itak, ayan, no? May lumalabas sa kanyang bibig. Yun ay simbolo lang yun, yung sinabing ganon. Pero, yun ay makikipaglaban si Jesus Christ sa pamamagitan ng kanyang tabak. Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Amen. No? Matatalo niya ang lahat ng mga lumalaban sa kanya sa pamamagitan ng kanyang salita. Ayan. So, kasi makapangyarihan po talaga ang salita ng Diyos. Kaya yun. Ngayon po, ang binasa natin, di ba? Ito na nga yung ating gagawin, no? Ayan, nandiyan. Yan, ang ating mga kailangan na panangga, no? Ang mga kailangan nating gamitin para magtagumpay tayo sa labanan. Ayan, no? Ano ba yung labanan, no? Syempre, makikipaglaban tayo sa gawa ng kaaway. Yan, sa gawa ni Satan, no? Ang kasalanan. Yan po ang ating kaaway, ang kasalanan. Kasi kinamumuhian po talaga ni God ang kasalanan. Kaya yon. Example ng kasalanan, no? Marami po kasing uri ng kasalanan, pero magbibigay lang ako ng halimbawa lang, no? Halimbawa. Siguro ang halimbawa ko pag ikaw ay nag-iisa. Ayan. Pag nag-iisa ka, 'di ba? Halimbawa lang 'to, 'di ba? Kadalasan kasi pag ang isang tao nag-iisa, kahit siya mag-isa nakakagawa siya ng kasalanan, 'di ba? Pag maramdaman mo na ang pang-aakit ni Satan, ayan, kailangan alam mo, meron kang handa, ayan, meron kang nakahanda sa pakikipaglaban. Ayun na nga yung mga nabanggit dito na sinturon, no? Baluti, sapatos, ayan, no? Ayan po yan, yung mga meaning, ayan, basahin na lang po ninyo, ayan. Kailangan natin, ipanalo ang laban. Ayan, no? Ipanalo natin ang laban kasi nga pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon, ni Jesus Christ, na ito nga po ay kailangan nating labanan para hindi tayo matalo. Ayan. At ang napakabuti pa dito, no? Ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Ayan. Kasi pag ikaw nakababad ka lang sa cellphone, 'di ba? Minsan sa cellphone, minsan madami tayong nagagawang kasalanan gamit ang cellphone. Ayan, no, mas maganda kung magbabad tayo sa Bible, sa salita ng Diyos. Ayan, para sa tuwing may darating na tukso, yung mga nababasa natin dito sa Bible, yan yung nagre-remind sa atin, no? Pumapasok sa isip natin, pinaalalahanan tayo. Ayan, napakabuti. Tsaka, natututo tayong mag-share sa iba. Ayan, no? May ginagawa ka, 'di ba? Alam mo 'yon, no? Hindi ka nag-iisa, maganda 'yun na meron kang ginagawa. Kaya 'yun para makaiwas tayo sa mga tukso ng kasalanan. Kaya 'yun. At napakaganda dito kasi ipinakita dito sa binasa natin na sabi nga sa verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Kaya 'yun, dahil lang ang kapwa natin ay kailangan nating mahalin. Ayan. Ang sabi nga ni Jesus Christ, Marcos 12 verse 30-32,
ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ito ang unang utos. Ang ikalawang utos ay tulad nito, ay ibigin mo ang iyong kapwa tulad sa iyong sarili. Walang ibang utos na higit na pa sa mga ito. Amen. Kaya yun, no? Kaya napakabuti ng ating Diyos na lahat ng mga mabubuti, no, inilagay niya dito upang magbigay sa atin ng magandang aral. Kaya yun, no, sa awit 83, no, sa binasa natin, parang digmaan lang, 'di ba? Parang kung babasahin ninyo, parang ang hirap unawain, pero napakaganda pala kasi may aral talaga tayong makukuha. Kaya yun, no, wala tayong ibang kaaway kung hindi ang kasalanan, ang gawa ni Satan. Wala tayong ibang kaaway kundi si Satan. Amen? Kaya yun, no, kaya naman maraming salamat at ayun lamang sa ngayon. Thank you.